Opisyal lang nagtapos ang 9 na araw na palarong pambansa 2024 sa The Queen City of the South, ang Cebu City. Ating balikan ang highlights ng closing rites ng annual grassroots multi-sporting event sa report ni Daryl Clares. Rise and shine, Daryl. Isang hindi malilimutang palarong pambansa muli ang formal na nagtapos noong Lunes ng gabi sa Cebu City Sports Center. Nagsama-sama sa huling pagkakataon ang nasa higit 10,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon para sa closing ceremony ng Palarong Pambansa 2024. Dumalo sa closing rites ang pamunuan ng Department of Education sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte, mga opisyales ng lokal na pamahalaan sa pangunguna naman ni Governor Gwendolyn Garcia at si Cebu City Sports Commission Chairman John Pahis. Sa talumpati ni Duterte, nagpasalamat siya sa lahat ng mga tumulong upang maging matagumpay ang Palarong Pambansa 2024. I wish to extend my deepest gratitude to all the local government units, other government offices, and private sector partners for your all-out support to the events of the Department of Education on the island of Cebu, including the Palarong Pambansa 2024. Bukod sa pagsasara ng palaro ngayong taon, formal na ring tinanggap ni Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc ang hosting ng Palarong Pambansa 2025 na gaganapin sa probinsya ng Lawag. Isa pong karangalan na i-host ang Palarong Pambansa 2025. Ilocos Norte will be ready to welcome you all for Palarong Pambansa 2025. Samantala, National Capital Region pa rin ang itinanghal na kampyon ng Palarong Pambansa ngayong taon na humakot ng 98 gold, 66 silver at 74 bronze. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabarzon, samantalang third placer ang Region 6 na Western Visayas. Mula rito sa Cebu City, Daryl Clares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.